3 reasons bakit hindi umaasenso ang mga taong sobrang bait. Yung number 3, yung pinakadelikado. Akala ng iba okay maging sobrang bait kasi tumutulong ka, nagpaparaya ka, iniisip mo yung ibang tao. Ayaw mong may masasaktan, ayaw mong may magalit, ayaw mong may masabing masama tungkol sa'yo. Pero may tanong ako sa'yo, paano kung yung sobrang kabaitan mo, yan pala yung dahilan bakit ka naaagrabyado? Ang hindi kasi iniisip ng maraming tao kapag sobrang bait nila, may mga taong pwedeng magsamantala sa kabutihan ng loob mo. Kasi alam nila mahihirapan kang tumanggi, alam nila ayaw mo ng gulo, alam nila ayaw mong may magalit sa'yo. Kaya kapag kailangan nila ng pera, kailangan nila ng tulong, ikaw yung lalapitan agad-agad. Kapag kailangan nila ng favor, ikaw yung tatawagin nila. Kapag may problema sila, ikaw yung papasaluhin nila. At ang isang malaking problema, dahil sa sobrang kabaitan mo, nababaliwala mo na pati yung sarili mo, yung buhay mo at minsan pati pamilya mo nalalagay na sa peligro. Dahil palaging ibang tao ang inuuna mo. Bait mo kasi. Na-experience mo na ba na gipit ka na nga sa pera, pero nung may nangutang sa'yo, pinahiram mo pa rin? Na-experience mo na ba na pagod ka na sa company ninyo, sa trabaho ninyo, pero nung may nanghingi sa'yo ng favor, nag-oo ka pa rin? O kaya, na-experience mo na ba na may ginawang mali sa'yo, pero hindi mo kinausap, hindi mo tinama, kasi ayaw mo ng difficult conversation. Kasi ang bait mo masyado. Delikado yung mga ganon. Ito yung 3 reason bakit hindi umaasenso yung mga taong sobrang bait. Reason number 1, hindi ka marunong tumanggi. Feeling mo kapag nagsabi ka ng no, masama ka na kagad. Kaya lagi kang napapasubo, lagi kang nauubos. At dahil hindi ka marunong mag-no sa iba, nawawalan ka na ng yes para sa sarili mo. Reason number 2, ayaw mo ng difficult conversation. Merong taong umutang sa'yo, hindi mo masingil. May taong gumawa ng mali sa'yo, hindi mo maitama. May kailangan kang sabihin pero hindi mo masabi. Kasi ayaw mo ng gulo. Ayaw mo ng confrontation. Pero kapag lagi mong iniiwasan yung mahirap na usapan, hindi naman mawawala yung problema eh. Actually, mas lumalaki pa nga kadalasan yung problema. 'Di ba? Tahimik ka nga pero ang totoo, ikaw yung nalulugi. Reason number 3, hindi mo pinipili kung sino ang tutulungan mo. Ito yung pinakadelikado. Kasi hindi lahat ng nanghihingi ng tulong, deserve ang tulong mo. Hindi lahat ng nanghihingi ng tulong, ikaw dapat ang sumasalo. Yes, may mga taong kailangan mong tulungan, pero may mga taong kailangang matutong tumayo sa sarili nilang paa. Kapag lagi mong sinasalo yung consequence ng maling decision nila, baka hindi mo sila tinutulungan. Baka tinuturuan mo lang silang umasa sa'yo. So paano gagawin pag sobrang bait? Ito yung mapapayo ko, no? Bago ka mag-yes, huminto ka muna, tanungin mo muna yung sarili mo. Kaya ko ba talagang tulungan tong tao na to? Makakatulong ba to sa kanya? O mas lalo lang siya magiging dependent at aasa sa akin? Kapag nag-yes ka na tumulong sa tao, ano naman yung mawawala sa'yo? Pangalawa, matuto kang mag-no, matuto kang magsabi ng hindi ng maayos. So hindi mo kailangang makipag-away, hindi mo kailangang magalit. Pwede mong sabihin ng maayos na, for example, hindi mo na kita matutulungan financially, pasensya na hindi kita matutulungan, pasensya na hindi kita mapapautang ngayon kasi meron din akong inuuna, meron din akong paggagamitan ng pera ko. So pwede kang humindi sa maayos na paraan. Pangatlo, piliin mo kung sino lang talaga ang tutulungan mo. Tulungan mo yung mga taong willing matuto. Tulungan mo yung mga taong willing kumilos. Tulungan mo yung hindi lang naghahanap ng sasalo ng problema nila, kundi yung talagang kailangan ng tulong, yung talagang gusto ng pagbabago, yung kailangan talaga ng support mo. So hindi ko sinasabi na maging madamot ka na, hindi ko sinasabi na maging salbahe ka na, hindi ibig sabihin na wag ka nang magpapakita ng kabaitan sa iba. Magandang maging mabait. Actually, diba yun yung number 1 na turo sa atin ni God, diba? Do to others whatever you would like them to do to you. Sa simpleng Tagalog, gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin nila sa'yo. Ba, number 1 nga yan na turo sa atin ni Lord. Pero hindi ibig sabihin no, nahahayaan mong abusuhin ka. Hindi ibig sabihin nun na lahat ng problema ng ibang tao, ikaw yung tagasalo. Hindi din ibig sabihin nun na wala ng hangganan yung pagtulong mo. Dapat magandang mabait ka, pero dapat marunong ka rin. Maganda na tumulong ka, pero dapat alam mo rin kung hanggang saan yung tulong na kaya mong ibigay. So kung may kilala kang mabait, o kaya naman minsan lang mabait, o kapag tulog lang mabait, share mo to.